Bakit ako marunong magtagalog? Paano ako natuto? Pinay ba yung asawa ko? Nakapunta na ba ako sa Pilipinas? Halos 3 taon na ang nakalipas. Gumawa ako ng video para ipaliwanag sa inyo kung paano ako natutong magtagalog. Pero meron pa yata na hindi alam kung bakit ako marunong magtagalog at paano naman ako natuto. Kaya ginagawa ko na tong video nito para ikwento sa inyo yung origin story ko. Tsaka para tumulong sa mga tao na gustong matutong magtagalog ngayon. Eto nga, para magsimula, ako si Jared, 29 na ako at ipinang-anak ako sa Canada. Taga small town ako guys. As in 5,000 lang yung population. Ang liit talaga. Puro English lang yung gamit namin sa bahay. Canadian din yung mga magulang ko at wala silang alam sa ibang salita. English lang talaga. Kaya nga puting-puti talaga ako. Wala akong lahing Pinoy. Wala talaga akong alam sa ibang salita hanggang 18 na ako. Sa time na yun, nagtratrabaho ako sa isang grocery dito at meron akong nakilala na Pinay at nagsimula kaming dalawa mag-date. Ang romantic, alam ko. Tapos sa pinakaunang beses sa buhay ko, may dahilan ako para matuto tungkol sa isa pang kultura. At naging addict talaga ako sa Pilipinas noon. Natuto ako tungkol sa pagkain, kultura at tao nila. Lahat. At syempre, natuto din ako ng konting Tagalog. Gustong-gusto kong makipag-usap sa jowa ko, pati yung mga tropa at pamilya din niya sa Tagalog lang, diba? Kaso lang, nahirapan talaga ako. Kasi sa time na yun, wala kong alam sa ibang salita. Hindi ko alam kung paano matuto ng ibang language. Pati yung vocabulary tungkol sa ibang languages, kagaya ng noun, verb, adjective, hindi ko alam kahit sa English. Medyo nakakahiya aminin yun ngayon. Kaya kailangan ko talagang matuto ng lahat. Tsaka walang resources para matutong magtagalog. Kaya isa pang problema yun sa akin. Kung gusto nyong matuto ng salita na mas madalas, kagaya ng English, Spanish, German, Google nyo lang yun. Ang daming libro, may mga website, may mga klase, mga courses. Pero sa Tagalog naman, onte lang talaga. Tapos hindi kumpleto yung mga resources na meron. Pero kahit ganun, motivated pa rin ako. At hindi ako sumuko. Ginamit ko lahat ang nahanap kong resources online. Basta tungkol sa Tagalog, binabasa ko yon dati. Naalala ko pa yung isang website na ginagamit ko araw-araw dati. Tagalog lang yung tawag. Parang dictionary siya para sa Tagalog kung saan mong pwedeng mahanap tsaka i-translate yung mga salita sa Tagalog. Pero hindi lang yung translations na meron. Yung mga halimbawa din, yung example sentences. Kaya pwedeng mong makita kung paano magamit yung salita sa context. Kunyari, kung dog yung isini-search mong salita, makikita mo muna yung translation aso. Tapos yung buong sentence, tumatakbo yung aso. Kaya pagkita ko yung salita takbo, yun talaga yung isa-search ko sa susunod para matutunan yung mga conjugations. Kunyari, tatakbo yung pusa o tumakbo yung baka, yung mga ganun. Kasi nga, ang hirap ng verb conjugation sa Tagalog. Ang daming itsura ng mga pandiwa kasi. Nakakalito yun para sa mga foreigner kagaya ko. Sa YouTube naman, meron isang channel na pinapanood ko dati. All Things Tagalog yung tawag. Lumang-luma na lahat ng video niya pero meron pa mga video tungkol sa grammar sa Tagalog. Kagaya ng verb conjugation yung mga ganon kung gusto niyong matutunan yun. Tapos ngayon, andon pa rin yung website Tagalog lang. Kaso nagbago na siya ng marami. May isa pang website tagalog.com yung tawag. May dictionary din siya. Tapos tinuturuan din nila yung grammar sa Tagalog. Kahit yung pagbikas ng mga syllable meron. Maganda talaga yun. By the way guys, nilagay ko sa baba yung mga links ng lahat ng resources na sinasabi ko. Kaya tingnan nyo lang doon. Ayun, kaya sa time na yun, natututo ako ng maraming bagong salita na may kasamang sentence sa Tagalog lang o sa kahit anong video sa YouTube na nahanap ko. Pero kailangan ko pang mahanap ng paraan para ma-memorize yung natututunan ko. Kaya nagsimula ako gumamit ng mga digital
flashcards. Iba't ibang apps yung ginagamit ko dati, pero ngayon Quizlet yung pinaka-popular. Libre halos lahat ng features, tsaka madali lang gamitin. Kaso lang yung listening comprehension ko, yun yung pinaka-malaking problema para sa akin. Kasi sa Quizlet, may automatic feature para pakinggan kung paano ibigkas yung mga salita sa target language mo, diba? Pero kahit hanggang ngayon, wala ganun sa Tagalog. Kaya sa time na yon napansin ko na mas magaling akong magsalita at magbasa sa Tagalog kaysa sa maintindihan yung sinasabi ng iba. Kaya nga gusto kong sabihin sa inyo na dahil kulang sa resources, ginawa ko yung sarili kong beginner's Tagalog course. Gusto ko kasi tumulong sa iba na gustong matutong magtagalog ng maayos. Gumawa ako ng 18 lessons sa 2 volumes ng itong course nito para turuan yung mga basics sa wikang Tagalog, kagaya ng expressions, grammar, pati yung slang. Kaya kung gusto nyong matuto, tingnan nyo lang yung unang link sa baba. Okay, pagkatapos nun, kailangan ko talaga makipag-usap sa mga Filipino para magpabuti yung pagsasalita ko sa Tagalog. Nung time na yun, natuto na ako ng maraming salita, phrases, tsaka grammar sa Tagalog. Kagaya ng verb conjugation, word order, pronouns, yung mga ganun. Kaya pwede nang makipag-usap sa Tagalog. Siyempre, tinatagalog ko rin yung ex ko at tumaas talaga yung level ko. Araw-araw kasi ako nagtatagalog. Sa pakikipag-usap ko lang, natuto ako ng maraming bagong salita sa Tagalog. Nagpabuti ko rin yung pagbikas ko at natuto ako ng maraming bagong grammar rules na hindi ko nalaman dati. Sa tingin ko, medyo fluent ako pagkatapos ng mga 2 taon. Mabait talaga yung mga Pinoy. Kahit noon hindi pa ako masyadong magaling magtagalog, wala silang sinabi sa akin na masama. Hindi sila bastos sa akin. Sa tingin ko, kumpara sa ibang tao, mas appreciate talaga yung mga Pinoy pag may ibang lahi na sinusubukan matutunan yung language nila. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng kaibigan at katrabaho ko dati na tinulungan ako sa Tagalog. Hindi ko alam kung napansin nyo, pero halos lahat ng Tagalog ko natutunan ko lang dito sa Canada, hindi sa Pinas. Kasi hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas hanggang May ng last year. Yun talaga yung pinakaunang beses ko doon. Kaya medyo baliktad yung learning ko sa Tagalog kasi natutunan ko yung salita 10 years bago pa akong pumunta sa bansa mismo. Pero sa mga trabaho ko dati, marami akong pagkakataon makipag-usap sa Pinoy halos araw-araw. Kasi hindi ko alam kung alam nyo, pero dito sa Canada, maraming OFW talaga. Kaya kung nasa Canada ka at gusto mong matuto ng ibang salita, useful talaga yung Tagalog dito. As in, tsaka ngayon 11 years na ako nagtatagalog at naging malaking parte ng buhay ko talaga yon. Kahit wala na kami ng jowa ko dati, nagtatagalog pa rin ako. Pati sa trabaho ko dito sa YouTube, diba? Tapos para sa mga tao na gustong malaman, taga Colombia pala yung asawa ko ngayon. Actually, nagpakasal kami noong 1 buwan lang at meron akong picture na pinost ko sa Facebook ko. Ang dami sa inyo sinabi na parang AI yung asawa ko. Huwag kayong ganyan ha. Totoong tao siya. Pex man. Alam ko na hindi pa perfect yung Tagalog ko. Nakakamali pa rin ako. Pero matagal na ako nagtatagalog at naiintindihan ako ng mga Pinoy at naiintindihan ko rin sila. Tsaka hindi naman ako nahihirapan sabihan yung gusto kong sabihan sa Tagalog. At para sa akin, kung gusto mo matuto ng ibang salita, hindi kailangan maging perfect. Basta pwede kang mag-communicate sa iba, okay na yun. Yun na. Yung buong kwento ko. Sana interesante yun sa inyo. Maraming salamat sa panood at ingat kayo.